Meron pa dito isa, bumabanat din. Oh, bata ni Digong dati, mga bossing. Sino ho yan? Yung bata ni Digong. Tanggalin ko na yan. Alisin ko na to. No? Oh. Bumabanat yung bata ni Digong, mga kababayan. Si Manny Piñol. Bumabanat doon sa mga kakamping. Alam nyo, napapansin ko dito sa mga DDS, mga bossing, ang binabanatan ho nila ngayon si Kiko Pangilinan. O, si Bam Aquino. Kasi bakit mga kababayan? Kasi nandyan na po si Anthony Yambao, mga bossing. O, shoutout sa iyo. Kasi mga kababayan, kaya itong mga kakamping, o dati tinatawag natin mga dilawan, ang binabanatan po ng mga bata ni Duterte, kasi po, naaagawan ang pwesto. Yung Kiko Pangilinan, yung Bam Aquino, Heidi Mendoza, unti-unti pong mga nagsisitaasan. Papalapit po ng eleksyon. Pero yung mga Marcoleta hanggang ngayon, nandun pa din, no? Yung mga Buloyski, yung mga Panort, yung mga Jimmy Bondok, yung mga padapa nila, nandun po. Hindi ako nagkakamali, 18 pataas yung kanilang posisyon, mga kababayan. Kaya, kailangan banatan natin. Itong si Kiko Pangilinan, tumataas eh. Dahil di ba po, ang ni Kiko, ang kanyang plataforma de gobyerno is nakapokus sa agrikultura at sa pagpapakain po. Isa sa sinusulong ni Kiko is pagpapakain ng almusal sa mga estudyanteng Pilipino. So ngayon, si Manny Piñol, Duterte to eh. Sabi niya ngayon, every politician now loves the farmers. Kinakamay pa yung kanin na may halo daw na suka at asin, anak ng baka. Bumabanat, mga bossing. Kasi nakita ko, mga kababayan, no, na si dating Senador Kiko Pangilinan kumakain doon sa bahay ni Katakutan yata yung pangalan nung nung malaking vlogger na yun eh. Romeo Katakutan, tama ba apelyido? Pasensya na po, sir. No. Hindi ko lang kabisado yung mismong pangalan pero napapanood ko 'yan. Kasi yung mga vlog noon, mga isda, yung talagang agrikultura, mga bossing, nandiyan yung meron siyang malaking mga fish pond. Naku, yung tilapia, napakasarap. Kung ako maimbitahan doon, naku po, ubos sa akin yan. Nilagay sa pinggan yung kanin, mga kababayan. Ako, Manilenyo ho ako ha. Ang tangi ko pong lugar na tinirahan sa Pilipinas, Tondo, Maynila, diyan ako pinanganak, at Marikina, mga bossing. Yan, dalawa na yan. Parehas pong syudad, no? Pero, alam ko kung ano yung linagay ni Kiko Pangilinan doon sa kanyang kanin. No? Kanin, tapos gatas ng baka, which is sa mga probinsya po, ginagawa po yun. Tapos konting asin, mga kababayan. Hindi po suka. No? At ano po yan, mga bossing, talagang ginagawa po yan. Hindi ko pa lang po natitikman. Siguro kapag naimbita tayo doon, naku, sarap yan. Kaya lang mukhang nasa side ng mga Duterte si Boss Ek. Or siguro lahat, iniimbita niya lang talaga. Every politicians now loves the farmers. Kinakamay pa ang kanin na may halo na suka at asin. Anak ng baka daw ho, mga kababayan. Ngayon, eto si Piñol nung panahon na namamayagpag ang dating Pangulong Duterte. September 1, 2018, mga kababayan. Challenge accepted. Piñol, it's bukbok rice with galunggong o Gigi. With matching picture, with matching date kung kailan ibinalita at ginawa. Di ba? Alam nyo ho, mga kababayan, etong mga ganito, akala ho nila, kapag ka nagsalita sila ng laban doon sa sinabi nila dati, hindi makikita. Sabi ni Kimson Bilyasa, masarap yan, Mark. Gusto kong matry, no? Yung
gatas ng baka, tapos kanin. Siguro parang semi-champurado lang, ano, ang lasa. Oh. Kala nila, hindi lalabas yung mga interview, yung mga nakuhanan sila ng video na sila ay ginagawa din nila yun. Mga bossing, oh, eto pa, oh. The Duterte administration will go down in history, si Piñol, as the golden age of Philippine agriculture. Sira, tuktok nitong ano, Reddit, oh. The Duterte administration will go down in history as the golden age of Philippine agriculture. Sabi ni Manny Piñol noong 2016, paumpisa pa lang po na maupo ang dating Pangulo. 2 years na po ang nakaraan, mga kababayan. Ito, kumbaga, ano tawag dyan? Hinihimok ang ang bayang Pilipinas, no? Na eating bukbok rice and imported GG with formalin. Kumbaga, ganyan ho ang estilo niyan eh. Tingnan nyo ako, si Manny Piñol ako kakainin ko tong bukbok rice na to. Okay naman, walang mangyayari sa akin. Kasama yung imported na galunggong, mga kababayan, paborito ko ho yan. No? Ang paborito kong ginagawa sa galunggong, mga bossing, Gigi, lalo na bilog babae, prito, deep fry. No? Tapos ang sausawan ko dyan, burong mangga. Tapos yung burong mangga, may kasamang konting pinakatubig ng pinagburuan. Tapos may patis. Tapos merong sili, mga kababayan. Ay naku, yun pa lang, sold na ho ako. Alam ko, hindi balance Pero GG at mainit na kanin, burong mangga, may patis, may sili, sold na. Samahan mo pa ng nilagang kangkong, piniritong talong, at ano pa, at nilaga in-steam na ampalaya. Sold ang araw. Pero bumalik tayo dito. Asan yung sinasabi nila? No? Na yung Duterte administration will go down in the history as the golden age of Philippine agriculture. Bakit ito ngayon hinihimok nila after 2 years ang sambayan ng Pilipino na kumain ng bukbok rice at imported na GG with formalin pa. Yung formalin ho, mga kababayan, inilalagay ho yan sa mga patay. Di ba, Inel Montero, salamat po sa inyong super sticker. Nako, sabi ni Sir Manny Afable, pinaglalaway mo ko, Mark. Mag-aano ho ngayon, mga kababayan? Naglalaway na si Sir Mark. Yan ang tunay na Pilipinong pagkain. Talagang sinabi ko sa inyo, hindi ako makanin o hindi ako ma-rice na tao, mga bossing. Pero kapag kayan, kahit isang GG pa yan, tapos merong burong mangga sa gilid. Yung galunggong na yon, pagkakasayin ko yun sa 2 tumpok na kanin, mga kababayan.